Viewers' discretion is advised. Trigger warning. This story contains graphic and sensitive content involving child abuse, which may be distressing to some viewers. Viewer discretion is strongly advised. 911, what's your emergency? That his father is abusing him and hurting him, and that he's too scared to tell anybody because his father won't let him talk to anybody. Ito ang kwento ng isang batang lalaki na kinukulong sa isang attic na nakahubad, pinapakain ng sarili niyang dumi, pinagmamaltratuhan, ni-rape ng sarili niyang ama. At paano nga ba humantong ang isang 10 years old na bata na sanay nakaranas ng pagmamahal, pag-aaruga at suporta sa kanyang mga magulang? Ngunit isang bangungot ang kanyang sinapit bago siya binawian ng buhay. Ito ang storya ni Takoda Collins. Please subscribe, like, and share at para makagawa pa ako ng mas marami pang crime scene stories. Noong December 18, 2008, ipinanganak si Takoda Collins sa Wisconsin, USA. Doon siya ay nakatira sa tatay niyang si Al McLean at ang nanay niyang si Robin Collins. Noong November 12, 2009, inamin ni Robin Collins sa mga pulis ng Wisconsin na sinaktan niya si Takoda. At dahil dito, nilagay siya sa isang probation at kinuha mula sa kanya ang kustodiya ng kanyang anak na si Takoda. Noong December 9, 2011, inamin ni Collins sa Daily News na siya ay gumagamit ng droga, dahilan para bawiin ang kanyang probation at ipadala siya sa kulungan. At dahil dyan, ibinigay ang buong kustodiya ni Takoda sa kanyang ama na si McLean. Noong October 2013, nagbigay ng sulat si Collins sa korte upang hilingin na pigilan si McLean na huwag umiwas or iwan ang state ng Wisconsin kasama si Takoda. Sinabi ni Collins na si McLean ay iniimbestigahan ng child welfare official sa Wisconsin dahil sa pang-aabuso kay Takoda. At noong same year, inakusahan si McLean ng domestic violence sa kanyang fiancé na si Amanda Hines. Ayon sa report, pinagahampas ni McLean si Hines ng tubo sa ulo, kinaladkad nito ang buhok niya papuntang kotse at sinuntok niya si Hines bago umalis. Pero later on, ibinasura ng isang prosecutor ang mga kaso na inihain ng pang-aabuso laban kay McLean. Noong February 26, 2014, inabisuhan ni Collins na nanay ni Takoda ang korte sa Wisconsin na lumipat na nga si McLean kasama ang anak niyang si Takoda sa Union City, Tennessee. During this time, nagsumite naman si McLean sa korte ng Wisconsin ng kanyang intensyong lumipat kasama ang anak niyang si Takoda sa Pennsylvania. Nagpakita rin si McLean ng isang pirmado or notaryo na sulat mula kay Collins na sumasang-ayon siya dito. Ang sagot naman dito ni Collins na nanay ni Takoda ay siya raw ay tinakot at pinilit pumirma sa nasabing sulat. According to school officials ng Dayton, Ohio, bandang August 18, 2014, na-enroll si Takoda sa Horace Mann Elementary School. Pero sabi nila, hindi sure kung anong exact date kung kailan siya nagsimulang pumasok ng klase sa nasabing school. Noong October 20, 2014, nagdesisyon ang korte sa Wisconsin na pinapayagan si McLean na lumipat sa Pennsylvania kasama ang anak niyang si Takoda.
habang patuloy pa rin ang karapatan ni Robin Collins, ang nanay ni Takoda, na bumisita sa kanya. Pero hindi alam ni Collins at ng korte sa Wisconsin na si McLean ay matagal nang nakatira kasama si Takoda sa Dayton, Ohio. Noong December 30, 2014, si Amanda Hines na fiancé ni Al McLean ay bumili ng bahay sa Kensington Drive in Dayton. Noong February 19, 2016, tumawag ang Montgomery County Children's Services mula sa Dayton. At ang Ohio ay tumawag sa Dayton Police upang magsagawa ng well check para sa 9-year-old na kapatid ni Takoda. At nang dumating ang mga pulis sa bahay, walang sumasagot sa pinto. Noong March 6, 2016, tumawag si Hines sa mga kapulisan at sinabi niyang lasing si McLean at ayaw nitong umalis. Rumisponde agad ang mga kapulisan at allegedly nakita nila si McLean na lasing at nakikipagtalo pa to. At dahil wala ding magawa ang mga kapulisan dahil dun din nakatira si McLean, inadvisean nila si Hines na gawin ang eviction process para tuluyan ng makaalis si McLean sa bahay na yon. May 25, 2016, tumawag si Hines sa kapulisan habang umiiyak hysterically. Sinasabing sinaktan siya ni McLean at ayaw umalis nito. Nung dumating ang mga pulis, walang inihaing reklamo kay McLean. Noong June 9, 2016, tumawag si Hines sa Dayton Police at sinasabi niyang lasing ang isang kapitbahay at nagbabanta na patayin siya nito. Nung dumating ang mga pulis, nahanap nila na parehong lasing ang kapitbahay at si McLean at nag-aaway ito. Natapos ang insidente nang walang inaresto. Noong July 26, 2016, isang lalaki na tumawag ang nagbigay ng pangalang Al, ang nakipag-ugnayan sa pulis mula sa Kensington Drive at sinasabi siya ay inatake ng isang babae. So habang nagko-collect ng information ng dispatcher, nawawala-wala ang caller at natapos din ang insidente na walang inaresto. Noong August 2, 2016, nag-serve ang Montgomery County Sheriff's Office ng isang civil protection order laban kay McLean. Doon sa report, ito daw ay galing sa isang babaeng nakilala niya na taga sa kanila, na nagsabing inatake siya ni McLean noong July 2016. Pero na-dismiss pa rin yung protection order dahil hindi umabot yung mga requirements para i-place yung sinasabing protection order laban kay McLean. Noong August 20, 2016, tumakas ang kapatid ni Takoda mula sa kanilang bahay sa Dayton. Nang matagpuan siya, sinabi niya sa mga pulis na pinipili siyang mag-squats habang may dalang mabigat na backpack bilang parusa. Nakipag-ugnayan ang mga kapulisan sa Children's Services at sinabihan silang may referral na ginawa. Sinubukan ng mga opisyal na magsagawa ng search sa bahay sa Kensington Drive, ngunit hindi nila ma-access dahil may mga pitbull na nakawala. Napansin din ng mga pulis ang mga kamera sa loob at labas ng bahay, pero sabi ni McLean, hindi daw to gumagana. Hindi ito nagre-record at nandun lang para lang pakita na kunwari may kamera sila. So, noong September 14, 2016, tumawag si McLean sa Dayton Police para i-report na may pumasok sa kanyang bahay at nagbanta sa kanyang pamilya gamit ang baril dahil sa alitan tungkol sa wheelchair. Sabi niya sa report, nasa bahay sina Jennifer Ebert, kapatid ng fiancé niya na si Amanda Hines, si Takoda at ang kanyang kapatid nang mangyari ang insidente. Nagbigay si McLean sa mga pulis ng video ng insidente na nakuha mula sa kanyang mga kamera na sinabi niya noon na hindi gumagana. Noong July 29, 2017, tumawag si Hines sa pulis upang i-report na may taong hindi niya kilala at sumisigaw at nagbabanta sa kanya.
Nung dumating ang mga kapulisan sa bahay niya, nalaman nila na ang isyu lang ay tungkol sa alitan sa pagputol ng damo. May 11, 2018, isang empleyado ng Dayton Public Schools at Montgomery County Children's Services ang humiling ng welfare check kay Takoda dahil sa takot na siya ay inaabuso sa bahay. So rumisponde ang mga kapulisan sa bahay sa Kensington Drive, ngunit wala na namang sagot sa pinto. May 12 to 24, 2018, inalis ni McLean si Takoda mula sa school bago pa matapos ang school year. Pero hindi sila sure kung anong exact date ayon sa mga school officials ng Dayton Public School. Sabi ng mga school staff, hindi na daw nila nakita si Takoda after nun. July 31, 2018, formal na inalis na si Takoda sa school at nagsimula na siya na mag-homeschooling. Noong November 14, 2018, rumisponde ang Dayton Police sa pagtatalo sa pagitan ng mga tao sa bahay sa Kensington Drive. Yung alitan na yon ay tungkol sa isa sa kanila na pumayag sa pagparking ng isa sa kaibigan nila sa tapat ng bahay nila. Noong November 18, 2018, tumawag sina McLean at Hines sa Dayton Police para ireklamo na si Takoda ay nagiging pasaway. Hiniling ni McLean sa pulis na dalhin ang bata sa juvenile center, pero habang nasa likod ng sasakyan si Takoda, sinabi ni McLean na ayaw niyang magsampa ng kaso at dadalhin na lang niya si Takoda sa Kettering Hospital. Pero ayon sa mga officials ng hospital, hindi sila dumating doon. May 6, 2019, nagsampa si Collins, ang nanay ni Takoda, ng motion for contempt sa korte ng Wisconsin laban kay McLean. Sinabi niya, hindi kailanman dinala ni McLean si Takoda upang makita ko mula nang umalis siya ng state. Nakausap ko lang siya isang beses sa telepono sa loob ng 4 na taon. May 13, 2019, ibinasura ng korte ng Wisconsin ang motion ni Collins. Sinasabing ang case nito ay nasa jurisdiction na ng Ohio since si Takoda ay dun na din nakatira. May 14, 2019, tumawag si Collins sa Dayton Police at sinabi niyang naniniwala siyang inaabuso si Takoda ni McLean. Rumisponde ang mga pulis. At ayon doon sa dispatch records nila, naniniwala daw sila na inaalagaan si Takoda ng maayos. Hindi din binanggit sa mga report kung nakipag-ugnayan ang mga pulis sa Children's Services. December 13, 2019, nandito na ang pinakamalungkot na balita. Namatay si Takoda sa Dayton Children's Hospital. Where you'd come up and curl up next to me and like a little ball just right with me, cuddling, everything. That's Scott. At hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang mga pamilya at kaibigan kung paano nagawa yun ng ama sa Why kanya. would somebody do this? And I think that's what's gonna eat me up my whole life. December 13, 2019, natagpo ang unresponsive ang 10 years old na si Takoda Collins. Ayon sa autopsy, malala ang kanyang tinamo na parang severe car accident. Marami siyang pasa at sugat sa buong katawan from head to toe at nagkaroon din siya ng rib fractures. Sabi ng lola ng biktima na si Takoda Collins, kinukuha niya ang full custody ng bata pero hindi ito pinahintulutan at ibinigay ang full custody sa kanyang tatay na si Al McLean. At ang nakakapagtaka pa dito kung paano niya nakuha ang full custody ng bata kung siya ay maraming kaso. Kasama na din dito ang report ng kanyang fiancé na domestic violence. Pero lahat Inaresto si ng McLean paratang sa kanya at sinabi ay ng Montgomery na-dismiss or County Children's naibasura. Services na wala silang open case tungkol kay Takoda. December 16, 2019, nag-serve ng search warrant sa Kensington Drive.
At doon natagpuan ang mga ilang bagay na allegedly na ginamit sa pang-aabuso sa bata. At ito ang ilan sa jail call or tawag sa kulungan na galing kay Al McLean. Falling over for weeks. You hear me? He would bang his head randomly. Man, my child heart stopped. You hear me? The social services said, I can see you can possibly get JoJo back. You is going to get JoJo back. I think I can right now. Or just keep it together. Same thing. Yeah, clear your mind. But don't talk to none of my friends. They not my friends. What? I went to work on Sunday. Right. And So hanggang sa namatay na tong batang si Dakota Collins, sinisisi pa rin siya ng tatay niya. Nakagagawan to nung bata, kaya to nagkaganito at namatay. They put it on the news. no, but I'll be there. Okay. Yeah, that's what the jail was worried about. They said if anybody find out when I go upstairs when I'm in here for, they afraid for my safety. Yeah. That's how bad it is. You hear me? Yeah. Especially when it was a murder. There's no murder. I mean, they. Don't let them call that room no attic I know. or nothing like that. Say it was temporary. I don't know why they call it an attic. Right. They're just trying to make it seem worse than it is. Every bed. Yup. Love you so much. Yeah, tell them the temperatures was always fine up there. He had everything. Bedroom. Now, we know this. Their job is to prove otherwise, but miss you and hold you. And it was shit. I mean, it was shit fucking everywhere. Yeah, she said, why did you? So ito naman, papakita ko yung living condition ng bata na si Dakota Collins. So at first, akala mo normal na bahay, 'di ba? Sa labas, medyo parang maayos-ayos, pero habang pumapasok na tayo dito sa loob ng bahay, makikita po natin talaga na magulo. Na alam nating tong bahay na to ay marami ng pinagdaanan. So according to the school principal, bago na pull out ng school, itong si Dakota at hinomeschool siya nung tatay niya. Ang sabi dito, nagagalit ang tatay or na-upset siya kapag dinadala yung bata or pinapacheck sa nurse. Doon palang red flag na. Dahil kung magulang ka, dapat ikakatuwa mo yung mga bagay na hindi mo kayang gampanan kasi ang mga teacher, pangalawang magulang yan ng mga bata sa eskwelahan. Doon sa investigasyon, tinanong yung principal kung anong klaseng bata si Dakota Collins. So ang sabi niya, normal siyang bata, maayos naman siya, pero lagi siyang gutom. So, nung nag-uwi ng pagkain itong si Dakota, nagalit yung tatay niya na nag-uwi siya ng pagkain. Sinabi din ng principal na pag pumapasok ng school si Dakota, medyo madumi yung bata at may amoy. Amoy BO. Yun ang word na ginamit nung school principal talaga. So, ibig sabihin talaga napabayaan itong bata. Tapos dun sa interrogation ni Al McLean, talagang kiniklaim niya na may something itong bata na sinasaktan niya yung sarili niya. Kaya yung araw na bago siya mamatay, bumaba siya ng stairs kasi galing siyang attic at pagewang-gewang. According dun sa testimony ng kapatid ng fiancé niya na si Ebert, hindi lang nabugbog, tinorture niya yung bata bago mamatay. Inapakan niya sa katawan yung bata at according doon sa CCTV na nakuha ng mga pulis, pinasukan niya ng stick yung maselang bahaging likod ng bata. Yung stick na galing sa silya. Doon din sa interrogation, kiniklaim ni Al McLean, yung tatay ng biktima, na pinasok yun ng bata sa sarili niya. Meron ding instance na tumakas na tong bata at nagpakandati hulog na siya doon sa bintana ng attic para lang makawala sa pambubugbog at pang-aabuso ng tatay niya. Isa pa sa disturbing nitong kaso na to ay yung pinapakain siya ng dumi. Alam mo yun, na parang hindi mo maisip na gagawin sa'yo yun ng sarili mong magulang.
Isa pa sa naisip ko dahil meron silang mga aso. Yung bang sinasabi nila na pinapakain siya ng sarili niyang dumi at dumi din ba ng mga aso? Very disturbing itong sinapit nitong bata na to. At kung mapapansin natin, talagang madumi, very filthy itong bahay na to. Isa pa sa nakaka-bother dito, yung bang walang nakatulong ni isa para i-save tong batang to. Na everyday, for how many years, ito yung tinatamo niya sa tatay niya. It's so unfortunate na ang mga otoridad nung panahon na to ay walang masyadong nagawa. Nakakalungkot na marinig yung ganitong storya, lalo na sa isang bata na nag-endure ng so much pain in his life na ilang taon lang, December 10 years. 20, At sana wala nang maulit na inaresto ganitong ng Dayton sitwasyon. Police sila Hines at Ebert, ang kanyang kapatid, sa bahay nila sa Kensington Drive. Pareho silang kinasuhan sa connection sa child abuse investigation ni Takoda. Noong December 23, 2019, sinampahan si McLean ng 7 felonies including rape. Inakusahan siya ng pang-aabuso kay Takoda mula noong November 1, 2018 hanggang December 13, 2019. May 27, 2020. Ebert pleads guilty sa kasong involuntary manslaughter and endangering children. Ito yung kapatid ng fiancé ni McLean na tatay ni Takoda. At noong September 8, 2021, si Hines ay nag-plead guilty sa Montgomery County Common Pleas Court sa kasong involuntary manslaughter and endangering children. Huwag natin hayaan maulit ang ganitong kwento. Kung may alam kayo o nararamdaman kayong may nangyayari na hindi tama, huwag mag-atubiling tumawag o magsumbong sa mga kinauukulan. Para po sa inyo, ano nga ba ang tunay na nangyari? At sino nga ba ang dapat sisihin? Ang ama ba niya na mismong nagdulot ng ganitong karahasan? O ang sistemang tila nagkulang sa pagprotekta sa isang inosenteng bata? Comment down below kung ano po ang mga opinion nyo at sama-sama natin pag-usapan upang maging mas mula tayo sa mga ganitong huwag kalimutan mag-subscribe Maraming pong sa salamat YouTube sa channel, pakikinig. The Danny Stories. Sa bawat subscription, makakatulong kayong magbigay daan para makagawa pa ako ng mas maraming crime story na magbibigay ng awareness sa ating lahat. At kung meron kayong alam na crime scene story na gusto nyong ma-feature, pwede kayong mag-send ng inyong mga kwento sa Facebook page, The Danny Stories. Kapag kayo ang napili, may chance kayong manalo ng 1,000 GCash. Maraming salamat sa mga suporta po!